Una po sa lahat, magandang hapon po, no? Tanong ko naman ng mabilis. Sa tingin nyo, sulit ba yung naging bakasyon nung nakaraan? O nakukulangan kayo? Diba nung nakaraan, Holy Week, sulit ba o kulang? Ano ba ba yung... Para po sa akin, for 1 week na break, parang enough time na po siya para mag-spend time with your family. Tapos, ano po, makipag-reconnect with relatives naman. Pero, meron din pong downside dyan. For example, ano po, gusto niyo pong may break time from studies kasi nakaka-pressure na, may pressure po na pupunta sa inyo, parents niyo po, na mag-aral, okay po yung grades na makuha, ganun po. Pero para po sa akin, okay naman po yung 1 week. Sulit naman sa'yo. Ikaw naman, sulit ba sa'yo? Nakukulangan ka? Para po sa akin, ano ba to? Para po sa akin, okay na rin po yung 1 week na Holy Week na bakasyon. Kasi parang minsan, kasi, ayaw nila nung matagal na bakasyon. And minsan naboboard rin. And minsan, kasi parang, and minsan, para po yung, may mental block ako. Sige lang, go lang. Gaya din po ng sinabi niya, parang rin po kasi, yung sapat na rin po yung time na yon para sa family, ganon, kasi hindi naman po minsan palagi or nakakalabas ng bahay, ganon. So, ikaw? For me po, sulit na din po kasi po nakapag-banding na po ako sa family and friends. Okay, pero ito po, ito yung talagang gusto kong tanong. Kayo ba may trust issue sa mga tao sa panahon ngayon? Nahirapan ba kayo magtiwala sa isang tao? Siyempre po. Minsan po, nagiging trust issue po. Ikaw? Yes po, kasi sa panahon po ngayon, talaga may mga tao na talaga ngayon, parang hindi agad, parang alam mo yung parang hirap pagkatiwalaan talaga sa panahon ngayon. Kasi yung generation ngayon, iba eh. So, kaya yun po. Marami na rin po mga naging trust issue sa mga tao. Okay, ikaw? Para po sa akin, I think it depends sa tao whether they have trust issues or not. Kasi, meron pong chance na, kunyari, meron nga po silang trust issues. Ayun po yung, paano sila na brought up nung bata po sila. It also depends kung yung mga kaibigan po nila either nagbabackstab, and that's why may trust issues sa ibang tao. Pero meron din naman pong iba na binabaliwala na lang po kasi I feel like it's not that important to them. Pero ito po sa tingin nyo, paano nyo malalaman na isang tao ay mapagkakatiwalaan sa panahon niya? Paano nyo ba nalalaman niya? If they're willing to spend time with you. Ganon. Ganon po. Like, if matratrust mo po ang tao ngayon, makikita niyo po yung effort nila sa time that they spend with you, pati kung how they treat you na naman. Kasi mapapansin mo talaga mapapansin niyo po talaga if they're worth trusting or not. Okay, ikaw naman. Kung kikilalanin po ng mas mabuti, ganon. Kasi ako talaga, parang hindi na ako masyadong mapagkatiwala sa tao, ganon. Siyempre, may trust issue ako, sabi ko nga. And, ayun, kung kikilalanin ko, mas okay. And sa talaga, parang, kasi yung mga tulad nito, so yung dalawa kong kaibigan is, parang, nung una, wala talaga akong tiwala sa kanila kasi hindi talaga. Naglalagagan. Hindi talaga kasi. Minsan kasi, sa generation talaga ngayon, is wala talagang minsan wala talagang tiwala, gano'n, dahil
And yung kaibigan ko, itong dalawa, syempre napagkatiwalaan ko na kasi mas kinalala ko ng maayos. Ikaw? Kagaya po ng sinabi nila, like, getting to know each other po, ganun. I see. Pero ito po, sa tingin nyo ba, ang buhay ba ay unfair? Hindi ba patas ang buhay? Sa tingin mo, ang buhay ba ay hindi patas? Base sa nakikita mo sa paligid? Pwede po pa ulit ng Do you think ang buhay ba ay unfair? Hindi patas ang buhay? Base sa inyong karanasan? Opinion po natin. Oo nga. Ang buhay naman po talaga magiging unfair. Kasi not everything will go your way. Like, for example, gusto mo maging honor pero hindi pala naging honor kahit na ang dami niyong nabigay na hard work sa pag-aaral niyo. Meron namang times na wala na. Para pa sa akin, unfair naman po talaga ang buhay. Okay, ikaw. Do you think life is unfair based on your perspective? Yes po, kasi tulad po nung kunwari, sa studies, ganon, yung parang, kunwari, minsan, parang, yung kunwari, honor ka, ganon, tapos, parang kunwari, porket mas matalino siya, ganon, mas parang, kung yung mga tao kasi ngayon, parang feeling nila, yung mga kunwari, sa pag-aaral, ganon, kunwari, naging honor lang sila, parang i-judge na nila yung tao, parang alam mo yung parang i-judge na nila porket mas matalino yung isa, sabihin sa isa na parang na mas matalino to yung kaysa dito. And sa panahon po talaga ngayon, ganun na po talaga yung mga tao. Lalo natin po sa life. Okay, ikaw? Based po sa opinion ko, yes po. Kagaya po nung, politics. Ayun po, politics. Parang mas pabor po sila sa mga mas nakakataas. Like, kahit malala po yung nagawa nung nakakataas. Tawag dun? Parang unfair po dun sa mga mahihirap na mababaw lang naman po yung kasalanan nila. Alright, sige, ganito. May ibang mga kayo na tanong, mas madali po ito, pero sunod po ito, no? Tanong ko lamang, kayo po ba isang mabuting tao po? Siyempre po, minsan po yun. Okay. Ikaw? Yes po. Pero minsan, hindi po. Kasi talagang may mga tao na parang may trust issue talaga ako sa kanila eh. So, ganun po. Mabait lang po ako sa tao kapag mabait din sila sa akin. Oo. I try to be po. Okay. Pero kung mari, ilalagay natin daw sarili natin from 1 to 10. 1 daw, masama daw kayong tao, or 10, sobra daw kayong mabuti. Saan niyo po ilalagay sarili niyo from 1 to 10? Kung kayo isang mabuting tao po. Six. 6. Ikaw? Para po sa akin, 6 din po. Kasi wala naman taong perfecto eh. Kaya, ayun. Oo. Para po sa akin, kakapalan ko na po mukha ko 7. 7. So, 6, 6, 7. Para sa inyo, ano ba isabihin ng mabuti pag narinig yung salita niyo? Mabuti. Halimbawa, mabuting tao. Paano nyo malalaman na yung tao talaga mabuti? Describe ko po siya as helpful, respectful, and mapagkakatiwalaan. And Okay. Okay. How about the others? Madi-describe ko po yung tao na mabuti. Kasi kapag with a good manner ng parang
kunwari, pagpapalaki sa kanila ng parents nila, ganon. At saka yung, siyempre, pakikipag-socialize niya sa mga tao, ganon. Tapos, kapag alam mo na yung tao is may care sa'yo, and parang, yun na lang. Okay. Ikaw. Willing po sila tumulong sa taong nangangailangan. Ayun. Okay. Pero may ba yung magbasa ng dictionary? Di ko po tanda yung last time na nagbasa po ako. Okay lang yan. Ikaw? Hindi po ako mahilig magbasa nung gano'n. Hindi rin mahilig ikaw? Hindi din po ako mahilig magbasa. Pero pag nagsusearch ka kay Google, pag hindi mo alam ang salita, nagagawa niyo lagi? Minsan po, pag naku-curious po ako sa meaning. Oh, ikaw? Ganun din po. Kapag curious din po ako. Oh, ikaw? Pwede po pa ulit. Nagsusearch ka ba kay Google pag hindi mo alam ang salita? Okay, kasi ganito, bigyan ko lang ng konting trivia o konting kalaman. Sabi sa dictionary, para daw masabi na good o mabuti, ito po daw may kinalaman daw sa ugali. Dapat daw walang ginagawang masama, wala ka daw ginagawang krimen, at wala ka daw sinasaktan na tao kahit sanggol. E ngayon, tingnan natin po itong mabibis sa tanong kung tama ang sinasabi ng dictionary. Kagaya nito, kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Tuloy niyo lang. Kayo ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Ikaw? Yes po. Kasi, yun. Oo. Opo. Yun nga pong problema, lahat po tayo guilty kasi yan po matututo ng isang bata ang magsinungaling. At lahat po tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba'y nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, barya, may na po sa kalsada, hindi mo na lang binalik, or gawin natin mas malala, nangopya ka daw o nagpakopya ka sa exam or quiz sa tanan ng buhay niyo po. Kayo ba'y nakapagnakaw sa tanan ng buhay niyo po? I'll be honest po, opo. Like, pag may nakikita po akong ballpen sa... Tapos po, ayun lang. Oo, ikaw? Yes po, kasi tulad din po nung parang kapag nakita din po ako ng mga I'll be honest na rin po. Kapag nakita po ako ng gamit, yung malit na gamit lang naman po, hindi naman yung super pang cellphone. Kasi pag cellphone po and money, talagang binabalik ko po or hinahanap ko po talaga yung may-ari. Pero kapag po yung mga yung mga bagay lang na maliliit, yun po, ganun din po. Ikaw? Opo. Yun nga po ang problema, no? Imagine nyo, kunwari, nandyan lang yung police station sa hindi kalayon sa taas. Imagine nyo, ang ingay dito, diba? Ang daming tao. Imagine nyo, kung nandyan lang yung police station, baka wala na pong tao dito, lahat tayo nasa kulungan na. Doon pa lamang, may trust issue na ang tao sa atin sa maliit na bagay. Kasi pag nanakaw talaga, kahit yung mangopya ka, pag nanakaw na yun eh. Kaya nga, yung simpleng ganun lamang, pag lumala, nagiging korupsyon. Diba? Wala tayong pinapatama ang mga kandidato. Bakit sila nadawit? Baka siguro ng bata natututo na magnakaw. So, yun nga lang. Doon pa lamang lahat tayo talaga dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba'y nakaranas na magalit sa isang tao? Ikaw? Yes po. Opo. Nawawala ba stress nyo pag kayo nagagalit o lalong tumitindi po? Minsan po, tumitindi. Pero hindi ko naman po nilalabas yung galit ko sa kanila. Like, sinasarili ko na lang po. Hanggang mawala. Ikaw? Ganon din po. Kapag kapag sobrang napagalit po ako, parang nagigil train po ako. Parang, tapos po umiiyak din ako. Ikaw? If nagalit po ako sa isang tao, kakausapin ko po sila about dun sa rason kung bakit po ako nagalit. Oo, naintindihan ko naman, no? Pero kunwari, halimbawa, sinasaktan kayo, kunwari isang tao. Siyempre, kaloko naman sabihin, hindi ka nasasaktan, pero sa loob ng puso mo, parang gusto mo naman manampal ng tao, pero sa isip lamang nga, hindi mo talaga gagawin. Yun nga lang, para daw tayo nakapatay ng tao, hindi nga lang po sa gawa, sa salita lamang. Yun nga lang, lahat po tayo guilty kasi nagtanim na tayo ng galit, kahit hindi tayo pumatay ng taong literal, yun nga lang, nasaktan sa salita lamang. Tumama sa puso ng isang tao. Yun nga lang, lahat po tayo talaga dito ay guilty. Pero ito po,
Nagagamit niyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan naglalakad kayo, bigla kayong nadulas na pa-OM, alam niyo na po yun. I-admit ko po. Ikaw? Yes po. Yes din po. Tanong ko naman, mahal niyo ba mga nanay niyo? Opo. Oo, ikaw? Sobra po. Oo. Love na love po na po. Ayan. Kunwari, halimbawa, nagpapalibas kayo ng oras dito. Then, kunwari, kayo ay napuwing ang mata niyo, kunwari, kasi medyo mahangin. Halimbawa lamang, instead na pangalan ng Panginoon, ang nabanggit nyo ay pangalan ng nanay mo sa gitna ng dila mo, randomly, wala siyang kinalaman, pero bigyan mo lang nabanggit kasi parang nagulat ka lamang. OM insert mother's name. Okay lang ba yun bilang panggulat lamang? Kahit wala siyang kinalaman sa pagkapuwing mata mo dito? Para po sa akin. Wait, ano na ulit ito? Parang for example, di ba, kunwari naglalakad ka, bigla kang napuwi. Instead ng pangalan ng Panginoon, yung OM, alam mo na, kasi hindi ko kayo talaga sabihin yan, eh binanggit mo pangalan nanay mo, OM insert mother's name. Panggulat lamang, kahit wala siyang kinalaman dito. Okay lang ba yun? Para po sa akin, okay lang po kasi ibig sabihin po, para sa akin, ibig sabihin po ay nagre-rely po talaga tayo sa nanay natin. Pati, ano po, parang trust nyo na po yung nanay nyo enough na masabi po yung pangalan po nila on accident. Kahit randomly lang, kahit wala siya dito. Opo. Okay, gets ko. Ikaw? Okay lang banggitin mo yun as expression lang? Para po sa akin, hindi. Bakit? Kasi, wala po siyang kinalaman dun sa nangyari po. So, bakit mo naman sasabihin yung pangalan ng nanay mo, di ba? So, para po na-insult po yung nung wala siya, gano'n. Oo, ikaw? Para po sa akin, meron po kasing side ako na oo at hindi. Kasi po may iba't iba naman pong situation if malala ba or lang naman po, mababaw na situation. Okay, so case-to-case basis. Pero kasi ganito lang yan, no? Yung maraming tao, sasabihin nila, kaya hindi nila kaya sabihin yan kasi disrespect yan or pambabastos. Kaya hindi nila kayang mapansin nila yan. Yun nga lang, syempre ito kasi yung problema. Kaya hindi nila kaya sabihin yan kasi parang disrespect o pambabastos. Kaya hindi nila magawa. Kasi kung tayo po meron tayong respeto sa loved ones natin, dapat ganyan din po sa Panginoon. Kasi ang tawag doon ay blasphemy o pambabastos. Yun nga lang ang problema, lahat po tayo guilty na kasi nadulas sa pundilan natin, magugulatin lang tayo, oo nga, hindi nga mura, pero kinurse natin ang pangalan ng Panginoon sa hindi pagsamba or pagdadasal. Ang tawag doon ay blasphemy at lahat po taga tayo dito ay guilty. Ngayon, lilinawin ko po, hindi ko hinusgahan, hindi ko sinisiraan, pero itong mga tanong na to ay tanong po ng bawat isa sa atin. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamamatay, hindi po ito pananakot, at harap tayo sa tinatawag na judgment day sa Panginoon, sa tingin nyo kaya, kayo ba ay guilty o innocent po kayong tao? Guilty po. Guilty. Ikaw? Guilty po. Guilty din po. Ngayon, ito po yung tanong, saan kaya kayo pupunta kung sakali? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Depende po sa mga kasalanan na nagawa ko. Okay, depende. Ikaw? Ganun rin po, depende rin kung gaano ka, yung kasalanan mo, pumatay ka ba? Okay, sige, ganito ikaw. Depende din po kasi meron pong chance na marami po kayong good deeds na nagawa, pero meron po kayong sobrang laking sin. Kunyari, nakapatay po kayo ng tao, pero buong buhay niyo po, mabait kayo sa ibang tao. Like, I think, So, depende. Parang ganito lang yan. Bibigyan ko kayo ng mabilis na halimbawa. Gawin nating mabago lang yung halimbawa. Kunwari yung isang kriminal, nagnakaw lang siya ng toyo at suka sa sari-sari store. Kunwari lang, toyo at suka lamang. Pero dahil galit na galit yung may-ari, inuli siya ng mga pulis, dinala pa rin sa korte. Talagang ganun po yun. At ito po ang sasabihin ng suspect doon sa judge. Judge, opo, guilty ako dahil ako'y nagnakaw po ng toyo at suka, inamin ko. Pero teka, depende po yan. Toyo at suka lang naman, baka pwede ko naman pong bayaran yan. Pero sasabihin pa rin ng judge, hindi naman yan, basta nababayaran mo lang, okay na yan. Eh. Kasi may nagawa siyang krimen,
kailan niya pagbayaran, kailan pa rin siya tapon sa kulungan kasi may nakukulong po kahit sa mga ganyan, kahit maliit lamang na yan. Kahit nga 3 araw lang yan, ang point dito, ikukulong ka pa rin. Ibig sabihin, kailan niya pagbayaran, kailan pa rin talaga siyang itapon sa kulungan. Tama po ba? Tama po ba, no? Tama po, no? Okay, tama din po yun. Ngayon, ito po kasi yun. Yung sinasabi ko po, parang ganun po ang sinasabi ng Bible. Sabi sa Biblia, ang mga taong nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, magaan o mabigat, ay walang makakarating sa langit. Hindi makikita ang kaya ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagapagang apoy o impyerno. Simple naman tanong lang sa inyong tatlo. Kayo ba'y nag-alala na maaring kayo pong tatlo ay sa hell mapupunta, pero hindi lang kayong tatlo, lahat po tayo kasi may nagawa po tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Kayo ba'y nag-alala po ba dito? Nag-alala kayo? Ikaw? Yes po. Opo. Nag-alala kayo? Ano mo po mangyari, dapat tayo mag-alala kasi po buhay ang pinag-usapan natin. Oo, maaaring kayong tatlo, naglalakad lang kayo dito at bigyan ko na lang kayo inabangan dito sa isang interview. Pero wala naman siguro masama kung magbigay mo mabuting intensyon dahil para sa inyo naman po, nagmamalasakit naman po dito. Tanong ko lamang, kayo ba'y natatakot sa kamatayan? Siyempre naman po. Ikaw? Sobra po. Sobra, ikaw? Opo, lagi pong pinag-iisipan. Ba't may pero? Kunyari, namamatay na po ako ngayon. Sige, okay lang. O tapos? I-accept ko na talaga. Tatanggapin mo na lang. Tatanggapin ko na lang po. Kasi wala na po akong magagawa, namamatay na po ako. Okay, ganito. Kunwari, bibigyan ka ng pagkakataong mabuhay ng mahaba. Ilan pa kayang years na gusto mo magtagal dito? Any number will do. 128. Sinakto mo pa talaga, ikaw? 200 years. 200 years. 1 million years. 1 million daw. 1 million. 1 million. 100. Mga 100 din. Tanong ko lamang, alam niyo ba hanggang kailan kayo magtatagal dito sa mundo na to? Hindi po. Kasi po meron pong, mangyayari at mangyayari. Mangyayari. Ikaw? Hindi po. Kasi si God lang po yung may alam nung kung kailan ka po mabubuhay sa mundo. Ikaw? Katulad din po ng sinabi nila, yung Diyos lang po nakakaalam kung kailan ka mamamatay. O nga. So yun nga po problema. Hindi ko kayo tinatakot, di po manguhula, wala pong ganitong kapangyarihan, no? Pero wag naman sana, bigyan sa gitna ng interview, bigyan tayong baksahan dito sa puno. O wag naman sana na itong mga live wire na kuryente, bigyan tumama sa atin, tayo kuryente dito. O wag naman sana, bigyan na lang may kaskaserong driver, bigyan tayo sagasaan na lang dito ng buhay, no? Hindi ko kayo tinatakot. Ang daming pwedeng mangyari. Nakakala mo, safe itong lugar na to, pero bigyan na lang bangut ito sa atin. Kasi nga, anytime pwede tayong mamatay, depende sa expiration ng buhay natin. Pero, sabi nga sa Bible, regardless kung paano tayong mamamatay, lahat po tayo ay uhusgahan ng Panginoon. Hindi lang sa mabuti, pati sa masasama. Yun nga lang, kung napansin nyo kanina, from 1 to 10, wala po talaga mabuting tao. Ang sagot po negative, bagsak talaga tayo. Kahit simpleng pagsisinungaling lamang, no-offend na po ang Panginoon. Kasi nga, hindi natin nasusunod ang kanyang utos. Doon pa lamang, lahat talaga tayo bagsak. Kasi wala talagang mabuti kahit isa. Panginoon lamang ang mabuti. Bakit? Dahil hindi siya nang kulang na magbigay ng babala sa atin. Tayo lang ang gumagawa ng kasalanan, kaya tayo po ang napapahama. Bagamat na pag-alala talaga, pwede po magbago kung narinig natin salita na to. Narinig ba yung salitang mercy, M-E-R-C-Y? Hindi mo alam? Sige, ano sa Tagalog nun? Ilapit niyo yung mic para... Nalimutan ko. Ano sa Tagalog ng mercy? Mercy. Ako, nasa gitna natin ng Wait, bilan kuya. nyo. Nalimutan ko. Nagsisimula sa letter A. Nagtatapos sa letter A. Aiden. Oh my God. O sirit na. Ano yun? Bakla. O sirit na. Sino tawa? Sirit na. When you say po mercy, yan po ay awa.
Ayaw nga na. Okay? Kayo ba nahingi ng awa sa araw-araw? Yes po. Ikaw? Ikaw? Opo. When you say po mercy o awa, yan po ay pagpapakumbaba sa harap ng Panginoon. Na parang inamin natin tayo po yung makasalanan, inamin natin tayo po yung mahina, at tayo po humingi ng tulong sa Kanya. Kasi alam ng Diyos, kailangan natin ng Kanyang awa o mercy para hindi tayo mapahamak. At pag nangyari yon, ito na po yung magiging tanong. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo tapon sa impyerno at tayo po ay makalis po sa Judgment Day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Any idea? Mental block. Mental block. Naku, ikaw? Namatay po siya para sa ating mga kasalanan. Okay. Ikaw, meron ka ba itagdag doon? Ano ba ang ginawa ng Panginoon upang hindi tayo tapos sa impyerno at tayo po ay makalis po sa Judgment Day? Nag-sacrifice po siya para nag-sacrifice po siya dun sa mga kasalanan natin. Siya po ang sumunod at siya po nag-sacrifice. Diba? Kahapon po, Nagpakamat. pinagditiwan tinatawag na Easter Sunday. Tama po ba, no? So, nagtapos ang Holy Week, ito yung sinasabi na Pasko ng pagkabuhay niya. Pero ang totoo, matagal na pong buhay na pong Panginoon. Hindi na po kailangan i-instant replay, no? Kasi ganito lang yan. Tayo po natin makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Opo. Di ba tama, no? Ngayon nga, ang ginawa po ng Panginoon sa Kristo, biniwish po yung kanyang buhay, hindi lang sa inyong tatlo, sa ating lahat-lahat. Wala siyang ginagawang masama, gusto lang niya magmalasakit, pero ito po ang ginawa sa kanya. Kasi una, siya ay tao kasi naranasan niya ang paghihirap. Naranasan na siya ay torturin, siya ay pahirapan, siya ay patayin at ipako sa krus ng Kalbaryo. Pero hindi lang siya tao, siya rin ng Diyos. Kasi alam niya na pagbabahagi ng katotohanan, kapalit kanyang buhay. Yan yung dahilan kung ba't ang kanyang dugo at ang katawan ang naging kapalit upang mabayaran ang kasalanan ng sanlibutan. Kung saan namatay siya sa krus, pero siya ay nabuhay sa pangatlong araw bilang hudyat na matagal na pong natalong kasamaan, matagal na pong natalong kasalanan at meron pong buhay na walang hanggan. Dahil po ang kaligtasan po ay nasa biyaya o regalo ng Diyos at wala sa ating mabuting gawa. Pero may dalawang bagay po para makamit dyan. Una, nilagay yung salitang repentance. Ano po sa Tagalog nun? Kalimutan ko na naman. Kasi naka-highlight yun. Kalimutan. Ang sarili dyan. Repent. Ano yun? Repent. Ano? Any idea o sirit? Repent? Repent. Sirit na? Like, O pinipilit mo pag-push. repent. Repent. Parang, Repent is verb. Repentance is adjective or noun minsan. Ano kaya sa Tagalog nun? parang, nire-repent mo. Ano? Tagalog. O sirit na. Nire- So when you say po repentance, yan po ay pagsisisi sa kasalanan. Okay? Parang ganito lamang yan. Pag kayo nagkasakit, gusto nyo laging gumaling? Sa tingin nyo, pag kayo nagkasakit, mapunta kaya kayo dito sa lugar na to? Hindi po. Siyempre, hindi nyo talaga ma-enjoy yan pag tayo nagkasakit. So gusto natin gumaling. Kung tayo may nagawang kasalanan, pagsisihan, talikuran, at baguing ating kaisipan. Hindi lang yan basta sorry, kung hindi, iwasan lang natin ang nagagawang kasalanan. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Pag nagawa ating dalawang bagay na yun, ay pwede tayo patawarin ng Panginoon, bibigyan tayong bagong puso't isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So bago po umalis, meron ako mabisa tanong lamang. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Opo, based po sa mga Bible, gano'n. Mhm. Okay, ikaw? Yes po, kasi gawa kasi nung sincere naman po. Alam ko na parang kapag po kasi may mga taong nagtatanong, tawag dito? Basta po yun, sincere gano'n. Mhm. May sense naman. Ikaw? Opo, kasi it shows who you are as a person. Okay. Alright, pero ganito, pag-iisipan nyo po ba ating napag-usapan po?
Pag-iisipan ko, pinag-usapan Oo, kung pag-usapan natin, pag-iisipan mo ba? Ikaw? Yes po. Opo. Meron ba yung Bible sa inyong mga bahay? Opo. Meron din? Meron po. Meron din? Nababasa ba yung araw-araw? I'll be honest po, hindi. Hindi. Halos rin po. Hindi din po. Hindi rin. Bakit? Tanong ko na kung nagbabasa araw-araw. Hindi po araw-araw. Once in a blue moon. Once in a blue moon. Ganito lamang yan. Pag kayo nagugutom, anong gagawin nyo? Kakain. Kakain, di ba? Ikaw? Maghanap po ng pagkain. Tama, magkatang pagkain ikaw. Maghanap po. Minsan po magluluto ng pagkain. Ibig sabihin, regardless kung paano tayo magiging busy, kaya natin po talagang kumain. Kasi kung hindi, magkakasakit talaga tayo. Sana ganyan din po ang Bible. Sana mabasa natin ang kanyang salita araw-araw kasi parang yan yung love letter ng Panginoon sa ating lahat-lahat. Kasi kaya po tayo dito sa mundo na to ay para makilala natin ang Panginoon at siyang malugod natin habang buhay. Kasi ang bad news po, lahat po tayo guilty, lahat po tayo makasalanan, lahat po talaga tayo ay sa hell mapupunta. Hindi lang kayong tatlo, lahat po talaga tayo. Kasi wala talaga mabuti kahit isa. Pero mabuting balita, maraming maliligtas. Hindi nga lang po lahat. Pero sana maganda kung kayong tatlo ay sa langit kayo pupunta at hindi isa lang or dalawa, no? Huwag kayong mag-alala. Wala man sinabi sa Bible na ang pangalan ng ganito, ikaw sa hell, ikaw sa heaven. Walang ganun, ha? Pag may nagsabi sa inyo, sabihin nyo lang sa akin, umpugan natin yan, ha? Mali kasi yun. Sinisira nila ang Bible. Ang sinasabi kasi ng Bible, tingnan natin ating sarili. Kung tayo ba nasa tama, o medyo naliligaw na ang landas. Kayo lang makakasagot niyan. Siyempre, ang Panginoon, between you and God. So, ang punto lamang, maraming maliligtas. Pero sila maliligtas kung sila ay nagsisi sa kasalanan at nanampalataya, repentance and faith. Parang isang coin lang yan. Magkadikit yung harap at ang likod. Hindi sila pwedeng magkahiwalay. Pag nangyari yon ay chop, pwede tayong patawarin ng Panginoon, bibigay tayong bagong puso't isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdaanan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So bago po umalis, meron na ako mabis sa tanong lamang. Meron ba kayong katanungan pa ba? Wala na. Wala na. Ikaw wala na? Sa pag-interview niyo po ng tao, natutulungan po ba kayo in a way na iba po ang opinion ng ibang tao, plus that makes you know more about the person? Well, expected naman po talaga na yung ibang tao, iba-iba mga sagot na yan. Pero hindi naman tayo dito para lang makipag-debate or what. Pero kapag-isipan lang nila kung sa tingin nila ay magmamatch yung kanilang sinasabi sa sinasabi ko to at iba pa. Kasi kaya ako po nagagawa interview kasi mas nakikita ko yung mga sinasabi ng mga tao sa totoong buhay. Pero hindi ko po binavalidate o invalidate yung mga nasa online. Iba kasi sa totoong buhay. Nakikita ko yung buong konteksto. At higit sa lahat, minsan, dahil po sa interview, marami na pong na-encounter may umiyak sa harap ng camera. At hindi ko po inutusan umiyak yan. Nagugulat na lang ako. Yung isa, inopen up na lamang niya. Yung isa, lumayas daw sa bahay. Ang pamalay ko na lahat ay hinarap na dito. Kasi nga, ibig sabihin lamang, siguro may mga tao na gusto nilang i-share ang kanilang maaaring pinagdadaanan nila kahit hindi ko sila pinipilit. Hindi po to scripted. Maaaring mukhang scripted kasi humingi mo na ang permiso. At may mga tanong na parang ready-made na. Pero minsan, nakakabuo ko ng tanong on the spot, lalo na pag may sinasabi silang kakaiba, or minsan naman, hindi naman kami nagsasalita sa utak, nagkakatugma na lamang. Kaya minsan yung simpleng tanong, may nakikita na akong insight na nun agad-agad. At higit sa lahat, ngayon kasi talaga ako magbahagi ng mensahe, kaya napapa-interview lang talaga ako, kaya 5 taon ko na po ito talaga ginagawa. So yun, nasagot ko ba yung katanungan? Any question pa ba? Wala na. So wala na pong katanungan, ako po yung nagpapasalamat po dito. Mag-ingat po kayo, God bless po sa inyo, and stay rehydrated po sa inyo. So ingat po. Thank you po sa inyo.